mapagpalang hapon po sa bawat isa sa atin. Sa amen po mga kapatid. Amen. Amen. At tayo po ngayon nagagalak sa atin pong ika-15 na ating pong Missionary Sunday. Ay kasama po natin ngayon ang ilang mga missionaries po. Kasama po natin sila Pastor Arvin. Amen. Amen po. Si Pastor Jimerson Palongge po. At ngayon po ay atin po itong pinagdiriwang para i-emphasize po o atin pong i-appreciate, suportahan ang ating pong mga missionaries, mga pastor sa iba't ibang lugar dito sa bansa at sa international. Kaya tayo po ay magsimula sa panalangin. Tayo po lahat ay tumayo. Dakilang Ama, kami po ay lumalapit sa inyo kung trono ng awa at biyaya sa hapon na ito. Bawat isa po sa amin ay nagagalak, pinupuri, pinasasalamatan ka sa lahat ng inyong kadakilaan, kabutihan, at inyong kamay ay nakikita po namin ang milagro, kumikilos sa buhay ng bawat isa sa amin. Nagamit niyo po kami ayon sa inyong kalooban at kami po ay patawarin anuman po mga pagkukulang, pagkakasala namin. Sa hapon po na ito, Diyos, ay amin pong kinagagalak po ang pagdiriwang po namin ng ika-15, Missionary Sunday, upang ikaw po, Diyos, ay mapurihan sa lahat po ng mga gawain kagaya po nito. Saan, Panginoon, ay ikaw po ang siyang nanguna sa amin, binigay niyo po ang inyong sarili, nasimulan po ang gawain mula po sa Israel at kumalat ito sa amin sa Gentile nations. Nakarating dito sa Pilipinas at nagpapatuloy po ang gawain na inyo pong sinimulan. At alam po namin ang tagumpay po ay manggagaling lamang po sa inyo. Yan. Salamat po muli sa hapon na ito. Ikaw po ang madakila at maitaas sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Manatili po tayong nakatayo. Tawagin po natin si Brother Paul sa ating pong scripture reading. Okay, isang pagpalang hapon po muli sa ating lahat. Amen po. Amen. Po, bukulatin po natin ang ating mga Bible sa 2 Thessalonians chapter 2 po. Say amen po pag nakita na po. Amen. 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 Salitan po nating basahin. Amen po. Amen. Okay, let's read. Now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ, by our gathering together of the gift, That ye be not soon shaken in mind, or be troubled, neither by spirit, nor by word, nor by letter, as far as that the day of Christ is at hand. Let no man deceive you by any means, for that day shall not come, except there come falling away first, that the man of sin be revealed, the son of perdition, Who opposeth and exalteth himself above all that is called God, or that is worshipped, so that he is God seated in the temple of God, shewing himself that he is God. Remember ye not that when I was yet with you, I told you these things? And now you know that without he might be revealed in his time. For the the mystery of iniquity that already worked, only he now letteth to until he be taken out of the way. And then shall the wicked be revealed, and the Lord shall consume the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of his command of his coming. even him who is coming after the working of Satan with all power, signs, and lying wonders, and with all deceivableness of unrighteousness in them that perish, because they received persecute, not the love, the truth, that they might be saved. For this cause God shall send a strong delusion, that they should believe a lie. They all might be damned, who believe not the truth, but pleasure in righteousness. That we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord, because God hath from the beginning chosen you in salvation, through sanctification of spirit and belief of truth. For until we called you by our gospel, the obtaining of
glory of our Lord Jesus Christ. Therefore, brethren, stand fast and hold the traditions which ye have been taught, whether by word or by our epistles. Our Lord Jesus Christ himself, God, and even our Father, which hath loved us, and hath given us everlasting consolation, and good hope through grace. Comfort your hearts and establish you in every word and word. Purihin po ang Panginoon sa pagbasa ng kanyang salita. Tayo po ay umawit sa Panginoon. Ayan po ang ating mga songbooks po. At buksan po natin ang ating mga songbook. Page 85. Awit po tayo ng may buong pusong kagalakan. Awitin po natin, Bring Them In. Awitin na ito. Awitin po natin. Heart is the shepherd's voice I hear. On first stanza, ready? Sing. Heart is the shepherd's voice I hear. Out in the desert dark and drear. Calling the sheep who've gone astray, far from the shepherd's fold away. Bring them in, bring them in, bring them in from the fields of sin. Bring them in, bring them in, bring the wandering ones to Jesus. Shepherd's guide, help build the wandering ones to find, who'll bring the lost ones to the fold, where they'll be sheltered from the cold. Bring them in, bring them in, bring them in from the fields of sin. Bring them in, bring them in, bring the wandering ones to Jesus. Out in the desert, hear their cry, out on the mountains wild and high. Heart is the Master's speech to thee, go find my sheep where'er they be. Bring them in, bring them in, bring them in from the fields of sin. Bring them in, bring them in, bring the wandering ones to Jesus. Tuloy po natin silang dalhin sa Panginoon. Awitin po natin, Rescue the Perishing, page 145. Huwag tayong hihinto, huwag tayong susuko, magpatuloy po tayo, nandalhin sila, akayin sa ating Panginoong Hesus. Rescue the perishing, awitin po natin. Rescue the perishing, ready? Sing. Rescue the perishing, care for the dying, snatch them in pity from sin and the grave. Weep for the erring one, lift up the fallen, tell them of Jesus the mighty to save. Rescue the perishing, care for the dying, Jesus is merciful, Jesus will save. Though they're sliding in, still He is waiting, waiting the penitent child to receive. Plead with them earnestly, plead with them gently, He will forgive if they only believe. Rescue the perishing, care for the dying, Jesus is merciful, Jesus will save. Down in the human heart, crushed by the tempter, feel
Christ I bury, the grace can restore. Touched by a loving heart, wakened by kindness, hearts that are broken will vibrate once more. Rescue the perishing, care for the dying. Jesus is merciful, Jesus will save. Rescue the perishing, duty demands it. Strength for the labor the Lord will provide. Back to the narrow way, patiently win them. Tell them we're wonder, a Savior has died. Rescue the perishing, care for the dying. Jesus is merciful, Jesus will save. Ito, Panginoon, as we rescue the perishing, we continue sending the light on page 281. Hanap po natin, tayo po ang liwanag, dahil iniwan sa atin ng Panginoon ang liwanag ng buhay, kaya po tayo magsilbing tanglaw sa mga naliligaw. Tayo po ay awitin natin, send the light. There's a call comes ringing, ready, sing. There's a call comes ringing on the restless wing, send the light, send the light. There are souls to rescue, there are souls to sing, send the light, send the light, send the light, the blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. We have heard the Macedonian call today. Send the light, send the light, and a golden offering at the cross we lay. Send the light, send the light, send the light, the blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. At this verse naman po, waiting po ng ladies, all ladies, ready, sing. Let us not grow weary In the work of love, send the light, Amen. send the light. Let us gather jewels for a crown of hope. Send the light, send the light. all together now. Send the light, the blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, shine forevermore. Okay, the last stanza po. Ready po natin. Let me not grow weary. Ready? Sing. Let us not grow weary in the work of love. Send the light. Send the light. Let us gather jewels for the crown above. Send the light. Send the light. Send the light. The blessed gospel light. Let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. Mari po tayo maupo.
Mode. Netflix. In the darkness, the city are waiting. I'll stand away
Purihin po ang Panginoon. Na tayo po ay naligtas sa biyaya. Hindi po sa gawa. Yan po ang panindigan ng mga Baptist Christians at dala-dala po ng mga missionaries hanggang sa nakarating sa atin at patuloy nating ikakalat. Ihanda na po natin ang ating mga sarili, ating puso at isip sa pakikinig ng salita ng Diyos. Tawagin na po natin Pastor Gary to preach us the Word of God. Purihin po ang Panginoon sa hapon ito. Mabagyong panahon pero mabiyaya pa rin ang Diyos. Hindi po tayo binagyo ng gusto. Pero medyo malakas yata sa Bicol, ano? Parang may mga nag-evacuate. Sa kanila yung purong baha eh. At dito masasabing purihin tayo, di tayo tinamaan. Pero ibig sabihin, salamat tayo, hindi naman tayo grabe. Pero may marami pong mga lalo dito sa mainit na flood control na yan, ano, hindi matapos tapos. Pero still, nabaito ang Diyos sa atin. Pray natin ating bansa na huwag magkaroon ng civil war. Hindi po po dito ang sagot sa korupsyon. Kasi lagi natin makita, ang korupsyon ay global problem. At hindi na po tayo kumuha ng speaker dahil ang gusto ko sa speaker ay foreign mission. Pero pag foreign mission, alam mo Pastor Bigyan, kailangan 10K. So, at salamat na 15 years na po. Ikaw pa yung una, no? Okay. Yung first, hindi mo na matandaan? Tanda ka na talaga. Alam mo, kasama ka doon. Oo. Kaya si Pastor Carlo, wala pa dahil ano pala yun. So, 15 na po yung ating missionary Sunday. At hindi po tayo nagsimula ng mission para pagpalain lang. Hindi po. Kundi ang mission po ay puso ng Diyos. Lahat po tayo ay produkto ng mission. Kung wala hong nag-mission, ay wala hong gawain ng Diyos. So, kaya patuloy po tayo na papahalaga na ito, no? Kaya ako speaker para sa pinipigil kami. Para ako kasi may maibigay tayo sa mga missionary. Anong gusto niya naman? Baga kami lang pagpalain at wala kami bibigay sa mission. Magiging Laodicea tayo. Hindi yun ang plan Diyos. Pero sa biyaya ho ng Diyos, yung mga ilang mga nakaabot dito nakakilala, lalo si Pastor Carlo, ating mga bungang mission yan dito galing. Kaya parang kailan lang po talaga. Ito ay, ano po, no, ito pa rin naman, 2001, ino pa namin, nilagyan lang namin ng civic bayan.
Kami ho noon ay wala pa yung missionary sa atin namin. And then kaya nga si preacher siya ang nag-preach kayo ng umaga. No, hindi naman bro isang taon. 9 months lang naman. Tumawag pa. Opo, mga 9 months, Brad, saka nakakita. Ito, wala kayo tambayo ko daw. Kung sa'yo, ang lugar mo. Lagkit. Brad, kami 9 months, ang bait-bait may-ari, hindi kami pinapalagay. Pero ngayon po ay biyaya ho ng Diyos ay may ginamit lang ang Panginoon. Ito po ay nabili na. Ayan, nagpapatayo na sa kabila. Isa po yung nangyari niya. Ito po ay donated na. Kung hindi magbabago yung puso nangyari. Pero donated na po yan. Pero ngayon po ay sa biyaya ng Diyos, sa kalipa, dapat yun, ito sana i-build, pero inuna na po yun. Kasi yan na. So from 200 square, sabi ni Lord, maliit yan. Gawin ko doble. Naging 400. Yung sakit na ulo, kasi yung binigay po lupa, nabit ng Panginoon sa amin, 200 square. Sabi ni kasi ni engineer, Pastor, alam niyo problema natin dito, parking. Problema niyo lang yan. Ako, tricycle lang ako. Okay, tricycle lang ako. So, ano kasi sabi niyo gano'n, pinasukatan pa ko? Yung tagdito sa taga-sukat? Pinag-geodetic. Nagbayad ng 10K, niloko. Yung, Pastor, yung lupa niyo, pinag-geodetic niyo po ba yan? Opo. Mali yung sukat. Ha? Yung pong kalahati ng amin, saka kalahati ng katabi, nakuha. Ang choice lang ay babakbakin nyo ang pader at kalahati ng building, simulan na, o bayaran. So, yung 500,000 na 200 square, pinabayaran yung katabi ng 850 ba? 850. Kumupulong daw na siya. So, sa biyaya ko ng Diyos ay nabayaran ko. At ngayon po ay ongoing na po yung, tapos sa yung foundation na nasa halos first floor na. Kaya ako na-stop yung building. Kasi nakadalawa yata, 3 sita na. Permit. Lalo ngayon, nagpalit ng mayor, may pit po. So, ito kita nyo, may permit na yan. May pit po. Mas may pit ang bagong mayor. Pag-pray nyo po, next year po, ay kung di pa babalik pa, pero pagdating bumalik na ang Panginoon. Ano, gusto niyo pa bumalik na ang Panginoon o madadasan niyo pa yung the big one? Okay? Alam, kahit pa paano naman, sino ba hindi natatakot ng po? Oh, tao pa rin naman tayo, andiyan pa ba tayo? Oh, para kayong hipokrito, ayaw niyo magpakatoto. Hindi po talaga kasi pagka yung sa Manila, Port Glorio, hindi ko naman sana abutan doon sa mga kahit paano nakakaad talaga. No, kaya lang kapayapaan mo na at least ligtas ka. Diba? O, pag namatay tayo, di forever ng happiness na natin. Sige po, tayo ay hindi po katagal. Saan po natin ating mga Bible? In the book of Mark chapter 16. So, Mark chapter 16, sige po, tayo pong lahat ay tumayo, magbasa po ng ilang talata. Salamat po sa ating 5 missionary. First missionary natin, 5. Ngayon po ay 15 years na po missionary. Hindi tayo makapag-invite ka talaga katulad dati na marami dahil nga po makikot yung lugar. At so, pag-pray niyo po, next year, silver anniversary po ng church. So kung kalooban nun ng Diyos, matapos kahit yung first floor, baka doon na po kami next year. Doon na rin po yung missionary sa amin. So pag-pray niyo po, sa biyaya ako na pa sa abotel niya. Mark chapter 15, kung nakita niyo po, basahin natin yung isang talata. Chapter 16, verse 15. Kung nakita niyo po, sabay-sabay natin basahin. Ready? And Jesus said unto them, go ye into all the world, and preach the gospel to every creature. Amen. Lord, salamat po muli, Ama, sa gabi ito. Salamat po sa dakilang biyaya ng kaligtasan. Ikaw po ang dakilang misyonero na bumaba sa lupa na naging masunurin sa aming Diyos, Ama. Salamat, Panginoon Jesus, sa inyong pagpapakababa. Salamat sa inyong pagpapakumbaba. Salamat sa inyong pagiging masunurin, sa inyong pagsasakripisyo.
banal at dakilang pag-ibig na kaya ngayon ay meron na pong tunay na kaligtasan. Isang masaganang biyaya, awa ang aming natanggap sa inyo, na hindi lang ang mga planong pangako niya ay puro panlupa, ito rin ay pagwalang regalo ng kaligtasan, regalo ng maayos sa buhay, binagong buhay, patuloy niyo nililinis, yutuan, pinagpapala, nangangarap, nangangalangin, higit sa lahat, Lord, ay tulungan niyo kami magmahal sa mga kalwa, magmahal sa misyon, magmahal sa mga misyonero, at patuloy pa, Lord, pakita namin na hindi madali ang mga kalooban niyo, pero bawat pangungusap niyo, bawat pagtuturo niyo sa amin, bawat hamon niyo sa aming buhay, help us to be like you, Lord. Help us to really submit and really sacrifice the things, lalo na yung aming mga sarili. Sabi nga ninyo, Panginoon, not as your will, but let the Father's will be done in our lives. Tulungan niyo kami, Lord, araw-araw ay suriin, siyasatin, linisin, hamunin yung aming buhay. Maraming tukso, pag-ibong, maraming pagsubok, maraming alalahanin sa mundong ito, maraming mga bagay na makagagambala, mandadaya sa aming puso't isipan, lalong gadget, Panginoon, tulungan niyo kami. Ito ay gamitin namin para sa kapurihan niyo, hindi kami madaya ng Diablo sa mundong ito, at makita namin lalo ang mga bagay na walang hanggan ang mga kalooban ito. Palaging sa ito niyo, salamat sa aming mga pamilya misionero na kasama namin niyo sa hapong ito. Ikaw po magpala, mag-usap sa hapong ito. Gagawin niyo po batsa, maging ang dalang espiritu natin mag-usap, magturo, at patuloy po ikaw madakila. At habagan niyo ang aming bansa, ang mga inabot ng bagyo, habagan niyo rin po ang mga kaguluhan sa buong mundo na nagaganap. Kaya ating pamuli, pasalamat, lalo po ang mga nalindol naming kababayan, habagan niyo sa kanilang mga lugar, sa kanilang mga titira, sa kanilang mga temporary shelter, ay kapagan niyo sila. Kaya ating pasalamat pamuli sa ating ito, sa matamis sa pangapansin. Salamat po mga pagkakas. Tagal, ayaw matanggal ng blessing na ito. Hindi naman ano ko ng sakit ngayon. Ano? Parang ayaw mong iwanan ng ubo. Sige po, so March 16-15, ang ating tema. At sabi diyan, ano, ay tayo humayo at sabihin, ibahagi sa mga hindi pa hindi pa naabot. Actually, hindi lang milyon bilyon na ho tayo. Pero sabi nga ni Peter ka umaga sa mensahe, ang katotohanan po ay huwag na tayong lumayo sa ibang bansa pa. Sa paligid na lang po natin, alam natin totoo. Sa ating bansa. I think 110 million, 120, growing, di ba? Tinatawag ang ating bansa na Christian nation, pero viral tayo sa corruption. Kaya totoo yung mga ibang social media sa ibang bansa, di ba? Gumagawa pa ka naman fake news mga balita. Kasi nga, mainit na mainit yung issue ng corruption sa atin. Kaya ginagawa nila, dami fake news. So, ginagawa natin dyan, yung katotohanan po ay makita natin ang ating bansa ay sabi nga ni Senador Miriam Defensor, naalala ko yun, isang magaling nating senadora, no? Sabi niya ay bigyan pa daw siya ng isang buhay ng Diyos at ipapa-imbestiga daw ng isa-isa. Corrupt na ba official? Wala tayong ganun ngayon. Wala tayong matapang na Miriam Defensor. Kaya tayo na sana bigyan pa tayo ng Diyos ng matatapang na mga politiko. No? Pero tayo po ay nakapokus sa mga kalwa sa paligid. And at the same time, hindi lang tayo nakapokus sa mga kalwa sa paligid. Siyempre, hindi naman tayo nakakarating sa ibang bansa at buong Pilipinas. So, we need to really pray and support missions and missionary global. Simultaneous yan, sabay-sabay.
Habang tayo gumagawa rito sa Talavera, sa Tarlac, sa Cabanatuan, Natividad, Santo Domingo, di ba? Kaya, habang tayo gumagawa, pare-parehas tayong mga lingkod ng Diyos, no? Ay, ganoon din po alalahanin natin. Supportan. Kumbaga ito, mga kapatid, simple lang ito mensahe dito, magpalakasan lang tayo dito, mga kamanggagawa. Nagpapalakasan tayo na parang ika nga nag-ano na dito, papatibayan. Na lalo pa tayong magpainit sa gawain ng Diyos. No, lalo tayong tingnan natin na may plano pa ang Diyos, hindi lang sa lugar natin, sa buong mundo. Sa buong mundo po. Kasi nga, talagang maraming kaluluwa, no? Pero, basta gawin natin kalooban Diyos, pero we really need to look on the global side. Because ang utos nga pa ay into all the world eh. So, hindi man tayo makahayo, pero meron ng mga tinatawag at tumawag pa ang Diyos. Tumawag pa. Sa ating mga churches, sana ay tumawag pa ang Diyos na magsuko ng buhay.